Ay, isang mapagpalang araw sa inyo, munting kaalaman nga pala. Nako, ito, Vince Dizon, sa sobrang kaba kay Senator Rodante Marcoleta, ay nagpaalam ng may i-go out o magsi-CR po. No? Iba talaga ang karakas ng isang Rodante Marcoleta sa isang Senado. Alam niyo bakit? Siya lang ang tao na makapagpapakaba sa mga taong na hindi matinag-tinag. Kasi alam niyo naman ang karisma ng Marcoleta, no? Ito yung taong pag nakita mo, parang teacher mo na, oy, andiyan na si teacher, ano? Parang terror, 'di ba? Para laging syempre, uy, parang galit lagi, 'di ba? Parang ganoon. Ibig sabihin, stricto. No, pero yung sa pagiging galit lagi ni Senator Rodante Marcoleta, no? Nadudun yung karisma niya na yung mga kaalitan niya natatakot sa kanya. Tulad na lang ito ng mga Diskaya. At balikan natin yung mga iba pang mga yung nasa Blue Ribbon pa siya. Tignan mo, siya lang ang Blue Ribbon na napapaamin niya yung mga resource person. Di ba? Malakas ang karisma niya. Kumbaga, natatakot din sa kanya. Di ba? Alam ko, ang sa palagay ko, natakot sa kanya si Bryce. Di ba? Ayaw na bumalik sa Senado. Habi, wag niyo akong ibalik sa Senado. Di ba? Alam mo, iba eh. Iba, kumpara sa mga school bukol, sa mga dating PNP, naging Senado, alam mo yun, kaysa yung, hindi naman, alam mo kasi, hindi naman sa pananakot no? Hindi naman nananakot si Senator Marcoleta, pero may ganung katangian na tao, nasasamantalahin natin. Pero, ang pangit lang, alam nating may mahusay at may ganung taong klase, tatanggalin natin. Kaya bilang Blue Ribbon Chairman, inalis natin si Senator Dante Marcoleta. Diba? Kung hindi inalis siya, sabi ko nga solve na ang kasong ito Kasi siya lang may kakaibang ganyan Nata mo, ito katulad ito ni Vince Dizon. No? Hindi naman niya sa pagbibiruto, no? Talagang naihito siguro nung dumating si Senator Marcoleta, no? Pero ito, pakinggan natin tong sa pag-uusap na to mga contractor na tinatawag na contractors, no? Na makakapalang mga muka na ginigisa tayo sa sarili mantika at yung pera natin pinapaikot, no? Sila ang nakikinabang, no? Ito, papaingan natin. Yan na magsirain niya yung ayos na kalsada. Pwede po. Hindi lang po pwede. I think nangyayari na po yan. In reality, it's really been happening. No, that's why marami pong reports yung mga kababayan natin mismo. And I'm sure marami pong pinadating kay Senator Tulfo, no, na mga ganito. Kasi nangyayari po talaga. So with itong ginawa nating mayroon ng technical description, hindi na maulit to, Senator Erwin, kasi meron ng technical description. Yes, I trust Secretary Vince Dizon. Kasi I hope hindi na maulit. Sabi ko kasi parang common practice ito before Parang yung mga tao, kahit nung bata pa ko, kaayos lang, sira na naman, sinira na naman, wala namang crack, wala namang fun. So, hopefully, Mr. Chair, with Secretary Vince Dizon at the helm, sana po matuldukan na ito, Mr. Chairman, Secretary. Opo, Mr. Chairman, you're absolutely right po. And I think yung pong mga reforma na nanggaling na rin sa discussions po natin sa komite, yung pre-audit, na nag-agree naman po ang COA na pwede tayong mag-pre-audit. Ikagawa yung pong ito pong station limits na very transparent po sa line item ng budget na klaro na ito ay ginagawa itong stasyon na to hanggang dito sa stasyon na to. At ikatlo po yung magiging guidelines natin on reblocking na pwede kang mag-reblocking kapag na-fulfill itong criteria na ito. Tingin ko po yung tatlong reforma po yun tingin ko halos imposible na po siguro nilang madaya pa ito na sa mga susunod na mga taon na susunod na buwan, susunod na taon. Thank you. Before we continue, let me formally recognize the presence of Senator Marcoleta and Senator tignan mo yung mga tinginan ni Senator Marcoleta talaga, no? Talagang terror. Kumbaga sa teacher, sa prof, talagang terror no? Alam mo, hindi naman sa masama. Ibig sabihin, doon makikita mo pa lang siya, una, kung ikaw ay masama, mapapaamin ka. Di ba, sa kasalanan mo? Saka wala kang may tatago kasi marami alam Di ba? Oren Legarda. So, Mr. Chairman, pwede po ba ako magpahagam nga at ako kailangan na po mag-CR? Sige. Dumating po si Senator Marcoleta. At the very least, mag-CR. Napatingin si Erwin Tulfo din. At the very least naman,
sa bigat ng trabaho niyo. Pasensya na po. Alam mo, kahit sa Senado na yan, kahit nagkakairingan sila, magkakabati yan, walang pinagkaiba sa isang eskwelahan, kaklase mo, magkakairingan kayo, pero mamaya bati na agad kayo. Payagan namin kayo mag-CR at the very least. To take advantage of the time habang nasa Call of Nature Ay, si salamat po, Dizon. ma'am. Yes, good morning. Thank you for acknowledging me. Baka papayag sila para hindi waste of time. Yung expert sa allocable at non-allocable si Director Bote. Hindi, kayo po, no? Si Planning. Kasi wala nun si Sen Marcoleta at Sen Erwin para may definition of terms at yung bago ng pangalan ng allocable at non-allocable. Kasi nakaka-confuse, di ba? Di ba naging congressman tayo, Sen Erwin, naging congressman si Senator Marcoleta. Wala talaga akong alam na allocable at non-allocable. Alam mo, makapagpapaliwanag niyan yung mga veterano sa Congressman, katulad ni Senator Marcoleta. Kasi si Senator Marcoleta, kung hindi ko pinagkakamali, 18 years to 17 years atang congressman yan. Jokingly, sinabi nung huling hearing natin ni Secretary Dizon nung lumapit dito sa amin ni Chair Sherwin, Sen Sherwin, yung allocable daw yung maaring i-alloc. Pero joke daw yon. Yun ang sabi ko. Ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap. Sa tagal-tagal natin dito, pati Senate El Berremo, wala silang maalala. Wala. Sige mo, sagot si Senator Marcoleta dyan. I'm sure our colleagues would want to understand para po may definition of terms. Tapos, yung inyong bagong termino, dahil ayaw nyong gamitin po yung allocable at non-allocable. So, hindi i-allok, mabuti. Bawal i-allok. Ano na po ang tawag? Siguro, district projects and non-district. Kung ano po. Sige. Si Director Bote and Yusek. Kung sino po yung eksperto. Thank you. I don't interject, Madam Chair. Thank you, Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator. In relation to the question of Senator Aligarda, hindi po joke yun. Yung allocable, if you will note, during one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP, talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Alam mo, ang daming kalokohan ng gobyerno to, no? Kawawa Pilipino eh. Ang dami nilang mga inventong mga word na talagang allocable, insertion, amendments. 'Di ba? Ang dami nilang mga pedap, ang dami nilang kalokoha, no? Tapos wala nangyayari sa taong bayan, 'di ba? Pag nag-demand yung tao na taasan ng sahod, hindi nila kayang taasan. Isasabihin nila kulang ang budget ng Pilipinas. Kulang ang budget, no? Samantalang kinukurakot sobra-sobra dun sa inaakala natin na kulang. Ha? Grabe pag ano, 'di ba? Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun. Merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million. Masaya na po sila. Except yung mga party list na contractors. Yun, patay kayo. At pagkatapos po ng allocable... Eto yung mga contractors na yan, kakapal ang mga pagmumukha niyan. Yung ginigisa yung pera ng taong bayan sa sarili nilang kumpanya. Di ba? Congressman ka, representative ka. Tapos halimbawa, hindi naman nakapangalan sa'yo yung company na ikaw kontraktor, pero yung kapalit mo pinahawak mo, pero ikaw ang ulo nun. Di ba? Di igigisa mo yung taong bayan, yung perang taong bayan, sa sarili mong kapakanan, di ho ba? Siyempre, ipahig ka ba, hindi ka kikita doon? Kaya nga, kinuha mo sarili mo, kinuha mo kapatid mo. Hamba ako, kapatid ko, kontraktor, congressman ako, pero akin pala yun, nakapangalan sa kapatid ko. Diba? Kasi mahigit double compensation yata tawag doon eh. Diba?
Kaya gagawin ko, kapatid ko papahawakin ko, kaya nanay ko. O nay, tiba tayo dito. Ikta tayo kontrakto, tayo kakuha ng sarili nating project. Alam mo yun, gagawa ka ng sarili mong proyekto, tapos ikaw ang kukuha, ikaw ang gagawa. Di ba? Ganyan tayong ginikisa ng mga to. Okay sana kung sila ang kontraktor, pero maayos yung gawa. Eh hindi. Nakikita natin, sira-sira yung mga flood control, lahat-lahat sira-sira. Di ba? Ibig sabihin, tinipid. Gusto nilang kumita. Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi naggalawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yon, 450 billion pesos. Grabe. Titindi na mga to. Di ba? Kakapal ang mga pagmumukha ng mga to. Dapat talaga magkaroon ng punishment sa isa sa ganito sa kurakot eh. Kahit piso lang kunin eh. Matindi ang punishment eh. Totoo. Sabi ko nga, di ba nakaraan, magkaroon ng batas kung saan pag kinurakot mo kahit piso lang, hindi bababa ng piso ha. Okay lang, kung kurakutin mo, 25 centavos, pwede na yun. Papakawalan ka. Pero pag higit sa piso kinurakot mo, matindi magiging parusa dapat. Oo. Hindi na makaka-apply ng trabaho kahit saan. Hindi makakalis ng bansa kahit saan. Hindi makakapag-business kahit saan. Dapat ganyan ang parusa eh. Oo. Para ka nakakulong sa mundo. Sa malaking kulungan. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkatapos yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba. Na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutusin natin. Grabe. Salamat po, Mr. Chair. Thank you so much for explaining to me, Senator Marcoleta and Sen. Tulfo. Mr. Chair, kahapon po nag-uusap tayo. Sunday, we were both working and we both acknowledged that we received the June or July list of allocable but not the September. So I am told by our staffs, wala pa rin. May we request the September as revised. Maski po, hindi na yung words allocable. Anyo mo, hindi naman kasalanan na may ceiling. Tama po yung sinabi nyo. Hindi naman forever kailangan humihingi ang congressman or ang mga mayor. Tapos, yung hindi district projects, makinig kasi kayo pag tinatanong ko po. Yes. Minute pa ulo tuloy ni Ligarda sa inyo. Yung hindi po district projects, yun ang tinatawag na non-allocable. Di ibahin natin ang pangalan, non-district. Ganun lang. Wala naman masama doon eh. Alam nyo, first, allow me to comment. Alam mo, ang tagal-tagal ng panahon na, balikan natin to Ano ngayon, 2025? Year 2005, 1995, 85, 75. Ang dami ng kurakot na lumaki ngayon. Di ba pag alam natin, pag politiko ang ganda lagi yung sasakyan, politiko yan. Ang dami apartment yan. Tataka ka, wala sila negosyo, pero di ba, ganyan ang mga lumang politiko. O di ba, kahit sa mga lunsod nyo, di ba pag mayor sa inyo, ang yayaman, hindi, wala akong binabagit ang pangalan pero di ba, ganyan mga sinaunang politiko, pag sinabing politiko, mayaman niya, may kotse yan, ganda ng sasakyan niya, di ba? Alam na ng taong bayan
Di ba? Hindi na kayang wakasan. Ngayon sa pagkakataon, ito dapat wakasan na eh. Di ba? Tuldo ka na. The President and commend Secretary Ang tindi ng paghihirap ng ginawa ng Pilipino. Yung iba nagsaper na, naglola na, naging senior na. Kami naman mga kabataan ngayon na magsasaper, paulit-ulit. Tapos yung mga pangalan nakaupo sa mga politiko, iisa mga pangalan, iisa pa rin ang mga, di ba? Iisa pa rin yung mga apelido nila. Dizon for heeding the clamor of both houses of Congress. I do not claim authorship of that idea in bringing down the DUPA. Thank you for that. It was declared by the President on the day that he left for the ASEAN meeting. We truly appreciate your listening to the people and bringing it down. But there are much more reforms to be done. I believe that all of us want really reforms and Okay. changes that will be felt by our people. Okay. For bigger fiscal space to give other departments or other programs under DPWH that will really redound to the benefit of our people. Kaya, una, I commend you. Sa susunod, mga kababayan, na magpapalit tayo ng leader. Huwag na yung mga luma. Palitan natin yung mga luma. Yung mga katwiran kasi ng mga lumang senador, iisa mga walang ginagawa. Walang power. Magbago tayo. Ito, panatiliin natin si Erwin, pati si Rodante Marcoleta. Panatiliin natin yung mga bagong senador. Yung mga luma, palitan na natin. Salamat po sa Wala kakwenta-kwenta yung mga luma. pagbaba ng DUPA na makakasave, sabi nyo, ng 50. Pero sa computation ko, and I'll get back to that later, it should be bigger than 50B. And siguro dapat sagutin nyo yung hiningi ng chair last time, yung natasan niyang 271B. At pangatlo, yung sinabi po ng LBRMO staff and the chair staff na wala pa rin po yung September. We don't need the June-July of the previous leadership's allocable and non-allocable. What we need is the 625 billion revised NEP and then give us ano yung ceiling ng district, ano yung hindi alam ng district. And why do I say this, Mr. Chair? Mahalaga po. Kasi di ba nangyayari ngayon, may mga congressman na tatamaan, may mga ibang sa lokal o district engineer na tatamaan, hindi nila alam. Senator Sherwin himself, we were talking yesterday and we were both asking each other, nasa yung malistahan, pareho kaming we were in the dark, wala pa. And then you told me that indeed, in your district, your brother's a mayor, sa inyong Kong, and there are projects you don't know. Then we feared you could be blamed for it, and is that, we were asking each other, yan ba yung allocable? We don't know. So, just to protect everybody who will eventually sign the GAA of 2026, what if kaming lahat dito, tapos pipirma kami, tapos sasabihin natin, pinirma nyo, tinanong naman nyo, tanggap nyo yun na may non-allocable, hindi nga Maski po, iba na ang tawag natin, gusto lang po namin makita ano yung alam talaga ng congressman, alam ng district engineer, at yung hindi nila alam na maaring alam ng region, na maaring alam ng central na hindi alam ng region. Walang masama po doon in all transparency. Diba? Am I conveying this message we talked about? Yes. So, wag mo, please, I hope I'm not blamed. Because this, I'm speaking for the team. Kasi nag-usap po kami ng weekend. Yes. Okay. Yeah. Thank you. And Mr. Chair, in relation to those comments by Senator Legarda, I remember we also requested that the DPWH provide us, kasi kung di po ako nagkakamali, kinors ko kay Yusek Ador Canlas, dahil nagbigay po sila ng proposed fiscal year 2026 DPWH infrastructure program based on HGAB. Ito po yung binigay nyo nung nakaraang hearing. Okay. Mr. Chair, ang na-request po natin, kung mabigyan po tayo ng 2025, 2024, and 2023 in the same format. Kasi po ang binigay nila, nakita ko po, is a detailed HGAB. It will not permit easy comparison Dito po, kung gamitin po natin itong format na to, sinabi ko naman sa ito, Yusek Ador, ang daling ni kumpara,
Halimbawa po, yung National Capital Region, 26.6 billion, di ba? So makikita natin sa 2025, Alam mo ito, magtayo ang isang gobyerno, para sa akin magtayo ang isang gobyerno. Total naman, kukurakot na naman makakatulong pa sa mga tao kasi dadagdag ang empleyado ng City Hall o kaya sa LGU. Hindi siya independent. Kumbaga, isang programa din na talagang mababangis yung mga tao na tututok sa ginagawa ng DPWH. Halimbawa, may pinirma ng district engineer na proyekto o ganyan, etc. Daming mga ganyan. Tututok doon hanggang madaling araw kung talaga may ginagawa. At susurvey. Titignan yung mga simento kung kulang. Na, dapat tututukan hanggang sa matapos, hanggang sa magawa. Dapat ganito. Para yung budget na sisinop. Di ba? 24 and 23, kung ano yung latag. Because I remember, sinabi ko kay Secretary Dizon na ang pinaka-importante, mahimay natin din. Kasi ang importante rito yung allocation po ng finite resources ng ating bansa. Region 1, 24 billion. CAR, 17 billion. Sana sa ganitong format din po, napakadali na ikumpara natin yung 4 na taon, madadali po tayo Yun po yung aking request nung nakaraang hearing, kung matatandaan po ninyo. Hindi po yung detalye. Mawawala na po tayo doon pagka yung detalye. If you are the one who submitted this format, in the same format sana, HGAB po, hindi po yung net. So, kung HGAB, puro HGAB po yon 2023, Okay. 24, 25, meron na po 26. So, tatlong taon na lamang po ang inihingi namin to permit easy reference and comparison. Pwede po. Go ahead, Yusek Conti. Thank Buti na lang talaga may Senator Rodante Marcoleta tayong nanalo sa Senado. Diba? Talagang nabubusisi sa isa-isa. No. you, Mr. Chairman. With the kind permission of the Secretary, I would like to address first the manifestation and comment of Senator Lauren. Ma'am, tama po kayo at nagpapasalamat po kami sa inyong pag-promote and transparency, accountability, and fiscal discipline dito po sa ating budget process. And Saka hindi bigla ko naalala. Nakakapag-init ng ulo talaga mga kababayan ko. Totoo yan. Alam mo yung kahit balitang-balita na tinutokso na sila ng mga tao sa social media, yung ayos na sa kalsada sisirain. Kahit matindi na issue na tong usapan na to, hanggang ngayon may gumagawa pa rin ng mga city na ang ayos-ayos na kalsada sisirain pa rin nila. Ang kakapal ng mga pagmumuka. Trending na yung mga ganyang gawain. Checkmate na namin yan kung bakit nyo sinisira ulit yan kasi pagkakapera kayo. Gagawin pa rin nila, wala silang pakialam. Harap-harapang garapalan. Siyempre gusto nila magpasko ng tiba-tiba Di ba? Kaya gagawin pa rin nila yan. At hindi na mga magpamukha ng mga to. Di ba? pairing with Director Bote, tomorrow morning we will be submitting as requested, Mr. Chairman, yung pong hinihingi nyo na allocation per district, kasama na po yung allocation in totality per region so that the committee will be properly guided po based po doon sa request po ni Senator Lauren. Yusek, i-ano lang po namin, i-stress lang namin, based on HGAB. Yes, apo. Yung number 2, yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023, 2024, and 2025 HGAB following the format submitted similar to 2020. Yes, sir. Mr. Chairman. Kasi po itong binigay nyo based on GAA Kaya talaga napakahigpit nito ni Senator Rodante Marcoleta, no? So, hindi comparative. At talagang binabasa niya kung ano yung mga papel na kahit, nako, sabihin ko sa inyo, talagang ganyan talaga ang isang abogado. Ador, nasabi ko rin sa iyo na pwedeng isama rin yung sa party list. Kasi dito po sa sinabit ninyo itong 2026 based on HGAB, walang party list dito Bakit ko po ini-insist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Ayan na, pinasok na niya. Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Sino ba si Saldi ko? Diba, Sunwest? Siya ba yan? Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million allocable. Pero po yung contractor party list, iba po yun. Sino ba yan? Ako, Bicol? Sino ba yan? Kaya gusto po naming makita. This is still in relation to the truthful allocation. Dito po nagkakaroon ng problema.
Pwede po ba yun? Isasama po natin ang party list. Dito po sa HGov po ninyo, 2026, wala pang party list. At tama po Mr. Chairman, because the party list wala po siyang distrito will try to extract as Opo, much as wala possible. kami ano, kasi Kung ano lang po ang nationwide po kami. Pero makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama po. Mr. Chairman, to be quite honest, I'm asking. I think ang makakaalam lang daw po, according to Bote, or ano, would be the Committee on Appropriations in the House. Kung HGov po, Dapat alam mo rin yan. nag-uusapan natin. Nahihirapan po kaming kumuha nun eh. Kasi Oo nga po po. kayo, makukuha nyo rin eh. Lahat ng party list, Oo, dapat alam mo yan eh. alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin kunin. We will try our best, but according to our budget staff po, Mr. Chairman, parang medyo bulag ata kami doon eh. Bulag ang DPWH kung which party list got this, that got this. Kasi nga ho, there's no district eh. Kasi po kami naniniwala mas authentic yung makukuha nyo kasi kayo yung Tama. nakakaalam ng mga projects Tama. nila. Tama, sekretary kayo, nilagay ka dyan eh. Dapat alam mo, yan ang hirap po sa ating mga kababayan, na dapat pagtatakbo ka sa isang mataas na posisyon, senador man, presidente, vice president, at sa lahat ng kuning ka sekretary, dapat panindigan mo. May pagtanggi naman eh, di ba? Ang hirap kasi minsan pag inapoint ka, siyempre, posisyon na yon, kahit di mo kayang gampanan, gagampanan mo. Diba? Kaya yun ang kinasisira ng kinasisira ng sambayan ng Pilipino eh. Di ba? Ang nakaupo, walang alam. Kung walang alam, ang alam lang, mangurakot. Alam lang, mantakip. Di ba? Ng katiwalian. Alam na nila yung mga nangyayari ng katiwalian, mga pirmahan, mga district, hindi nyo lahat, ikaw nakakalam. UC ka, hindi mo alam, di ba? Hindi lang din sa ahensya ng DPWH, sa lahat ng ahensya. Di ba? Dapat aware ka sa lahat ng bagay. Di ba? Kumbaga sa isang padre de pamilya, alam mo kung sino lahat ng nasa bahay mo nakatira. At alam mo lahat ng activity at trabaho nila. Tama, mali. Yeah? Pero kung pabaya ka, hindi mo alam. Halimbawa, isang taon na nakatira sa iyo yung kapatid mo, hindi mo alam may trabaho, ay kalokohan yun. Di ba? Hindi mo alam nagkakaroon ng transaksyon. Nagigits niyo ako, dapat pag isang leader ka o isa kang susik man o ano man, gampanan mo yung pagiging tungkulin mo. Katulad si Senator Marcoleta. Di ba? Binabase niya lahat. Oh. Hanggang dito lang po muna tayo. Maputol lang muna tayo sa ating reaction video. Paalam sa inyong lahat.